pinag-uusapan natin dito, the cause of truth and justice. Of course, sa kanila, in aid of legislation. Kung gusto niyo makatulong, yung inputs itong mga resource persons na ito, nitong mga witnesses na ito, nitong mga victims na ito, di ba? Para makapag-craft kayo ng mas magandang batas o pulisiya, konting systematic assistance naman. Hindi yung kailangan, hindi naman yung case-to-case basis o depende sa generosity ng isang kongresista. Tsaka marami naman kayong pera dyan sa Congress, hindi po ba? So, gamitin niyo naman ng kahit papano para makatulong dito sa mga a-attend na mga ganyang hearing. Hindi po ba? Yun nga, yung Truth Commission, naalala ko lang kanina, wala man akong balak pag-usapan yun today. Kasi sabi ko, alam nyo, ito si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sarcastic po ako, baka sabihin ng mga DDS, kita mo na, tinatawag niyo mahal na Pangulong Bongbong Marcos si Bongbong Marcos. Tapos yung si Tatay Digong natin, Digong lang. Di pantayin natin. Mahal na Pangulong, mahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Naisip ko lang yun sa Truth Commission. No? Kasi nga sa akin, kung talaga namang gusto ni BBM na rehabilitate yung napakabantot na imahe ng kanyang ama na mga Marcos na alam natin, huwag na po natin i-dispute, no? Tigilan na po natin paniniwala o pagtanggap dun sa fake news na nagkalat which helped elect BBM in 2022. Yung tipong wala raw silang ill-gotten wealth, wala raw silang issue ng corruption, wala raw human rights violations sa panahon ng diktadura. Okay, tigilan na po natin yung paniniwala sa mga fake news na dinidispute yun. Meron, okay? So kung talagang gustong i-rehabilitate ni BBM yung pangalan ng kanyang pamilya and to do right by the Filipino people, sagad nyo na po. Hindi po ba? Meron pang time. Simulan niyo na po yung Truth Commission. Diba? Kasi ito, napaka-importante po nitong proseso sa ICC para makakuha po ng hustisya yung mga biktima. Yung hindi nakaranas ng due process. Ito si Duterte, napakaswerte nga eh. Si Tatay Digong. Diba napakabagal ng usad dyan sa ICC? Binibigyan siya ng due process every step of the way. As it should be. Ito yung mismong bagay na kanyang ipinagkait doon sa libo-libong pinagpapatay ng kanyang rehimen na hindi po nakatanggap ng due process. Sasabihin syempre ng mga DDS dito, gusto mo kasi, kampi ka sa mga adik eh. Hindi po. Kagaguhan yan. No? Hindi ako, syempre, hindi ako kumakampi rin sa mga kriminal na gumawa ng karumay-dumal na krimen. Okay? Whether that was driven by illegal drugs or whatever. Ang sinasabi ko, unang-una, paano nyo ba nasabing addict? Hindi nyo naman dinaan sa proseso, hindi po ba? Kunwari, itong DDS na nag-iisip ngayon, paano ko ba ito troll to ngayon sa Isguera habang nagpo-programa? Ikaw, kunwari sinulat ng barangay captain mo dahil busit sa'yo, nilagay ka sa listahan nilagay ka rin sa drug list. O tapos a few days later, may kumatok sa bahay mo. Pinagpapatay ka. Pinalabas yung mga tao sa bahay mo, mga kasama mo sa bahay. Labas kayo dyan. O, pinatay yung ilaw. Tapos nakadinig sila ng putok. After a few minutes, pagbalik nila, patay ka na. Wala kang ebidensya na hindi ka naman talaga nanlaban. Dahil sino nakakita? Yung mga pulis lang. O, tapos tinanamihan ka ng baril. Dahil nanlaban ka raw. Tapos sa death certificate mo, anong kinamatay mo? Pneumonia. Hindi ba iyak ka rin ngayon ng due process? Yan ang problema eh. Due process is very important wherever you are. Yan sana yung great equalizer eh. Ang problema, nag-a-apply lang yan doon sa makapangyarihan, doon sa may pera. Mga katulad ni Duterte. O yan, meron siyang due process sa ICC. Pero nung panahon niya, nung nandun siya sa taas, wala akong pakialam sa due process na yan. Dami namang mga tangang naniwala. Hanggang ngayon. Diba? Gusto pa rin yung ganung proseso. Quick fix. Masaya sila until that evil comes knocking at their door.
Okay. So may panahon pa, no? Baka sana magkaroon ng Truth Commission this year, 2026, para naman makapag-ventilate yung mga kaanak ng mga biktima. Total, supposedly, mas cooperative na yung PNP ngayon. Of course, may mga galamay pa rin si Duterte sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero depende yan sa claim ang binubuo nung nakaupong presidente. Kung yung presidente mismo open, susunod naman yung mga nasa ilalim niya. Napakalaking bagay yun para dun sa mga kaanak ng mga biktima. Number one, to set the record straight. Of course, you cannot expect everyone to go to jail for taking part of this criminal enterprise, which was the drug war. But at the very least, there has to be recognition. And perhaps reparation in the future. Malaking bagay po yun. Ayan. And after that, pwedeng dumating po yung healing. Kasi nangyari sa atin, wala tayong dinadaan ng ganitong proseso Hindi tayo dumadaan doon sa tinatawag na transitional justice. Kaya walang healing na nangyari, walang pagpapanagot, walang recognition, at hindi po tayo natututo doon po sa mga aral na dapat, hindi po tayo natututo doon po sa ating mga karanasan. Hindi po natin nakukuha yung mga aral na dapat nating nakukuha. Ayan. So before you know it, sasakluban na naman tayo ng mas matinding kadiliman. Wala na naman. Hindi ba kayo nanghihinayin sa bansa natin sa kinabukasan ng mga anak at mga apo natin? Hindi po ba? Diba? Ilang taong kadiliman na po itong nararanasan natin. Parang okay lang. Kasi hindi naman tayo affected personally. Hindi po ba? Yung ganyang pag-iisip, isa rin pong form ng selfishness dahil puro I ang iniisip natin, puro ako. Hindi natin iniisip yung pakikipagkapwa-tao. Nawawala po yung empathy. Isa pa po yan sa mga biktima ng drug war na ito. Isa po sa mga biktima, pinatay din po yung empathy ng milyong-milyong mga Pilipino. Wala nang pakialam. Tipong okay lang pagpapatayin yan, di ba? Na-desensitize na yung marami sa atin, nawala na ng konsensya. Kaya yung fabric ng ating lipunan, tinatawag na moral fabric, talaga naging severely damaged. And I don't think we're doing enough under this administration to recover this. And time is running out. The window of opportunity is closing. Slowly, actually quickly. Kasi before you know it, matinding kadiliman na naman yung papalit sa gobyernong ito. O ano mangyayari dyan? Yung moral fiber natin na nagkagula-gulanit nung panahon ni Duterte, mapuputol na. Before you know it, we might become a nation without a conscience. Yun ang masakit dyan. Pasensya na po, medyo na nakapag-pontificate ako. Baka sabihin nyo, nagle-lecture ako. Pero I'm speaking from the heart. Yan, I'm just trying to be honest with you.